Hello, welcome back sa aking YouTube channel. This is Boy Sausaw, ang sawsawero sa issue ng iba. At ngayon magbibigay na naman tayo ng kaunting update. Tungkol na naman ito kay Kibuloy. Ayan. Ha? At alam nyo ba na mayroon lamang naman pong nakitang mga menor de edad sa KOJC compound na walang mga kasamang mga magulang, walang kasamang mga matatanda. Nag-aano ang mga menor de edad sa loob ng KOJC compound na yon? Sino-sino kaya ang mga ito? Nakakapagtaka lamang. At ang dami-daming menor de edad. Ano pang sabi? Mula 10 taon hanggang 15 taong gulang ang naandun. At ang malupit pa nito, hindi daw pinapasok ang mga pulis. Hindi rin pinapasok ang mga kamera. At hindi rin pinapasok ang media. Grabe. Bakit pinagtatakpan nila kung sino ang mga minor de edad na nasa loob ng KOJC na yon? Okay? Bakit mga babae ay nandoon? Panibagong momolestyahin na naman ba to? Pinapalaki nitong si Kibuloy? Ano sa palagay ninyo? Pero bago yan, bago natin ipagpatuloy ang video na to, kung gusto mo ng mga ganitong content na may kasabay kayo sa panonood, nagbibigay ng reaksyon at nagbibigay ng opinion, subscribe nyo na ako. Once again, this is Boy Sausaw, ang sawsawero sa issue ng iba. Okay, ayan. So, bigyan natin to ng mabilisang reaction lang. Ayan sino-sino kaya yung mga kabataan na yan? Ano kaya ang ginagawa? Panahon ng kaguluhan dyan sa KOJC compound. Pero bakit nandyan pa yung mga kabataan yan? Di ba dapat yan ay kinuha na ng mga magulang, ibinalik na sa kanilang mga magulang. Pero nandyan pa rin. Di ba? Kaya siguro nakasuhan ito si Kibuloy ng human trafficking. Ganito yung mga ginagawa. Dagdag na naman ba sa mga koleksyon ito ni Kibuloy? At alam niyo ba na itinanggi ito ni Atty. Torion na naman? Pinagtanggol na naman. Okay? Anong sabi niya? Ang sabi mismo ni Atty. Torion, meron daw silang charity. At sila daw ang nagpapakain at nag-aalaga. KOJC ang nag-aalaga doon sa mga bata. Sigurado ba kayo dyan? Sana sigurado lang na charity yan. At hindi nyo ginagawang alila. Hindi nyo ginagawang manlilimos. No? Siguro palalakihin lang. Tapos papalimusin na. Tapos momolestyahin na. Sana lang hindi ganun, Hindi maranasan nila. Pero paano kung naranasan? Paano kung mararanasan pa at hindi yan na nakita ng mga kapulisan? Kaya siguro todo bantay ang mga KOJC member kasi may mga pinoprotektahan na ganyan, no? Pinoprotektahan nila yung mga bata na yan, pinoprotektahan nila yung leader na yan. So sino-sino yung mga yun, no? So panoorin natin. Ito yung balita. So let's go. Na wala umanong kasamang mga magulang. Paulitin natin. Ayan Ilang menor de edad na wala umanong kasamang mga magulang ang nakita ng Philippine National Police sa mga kwarto sa isang gusali sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Okay, ayan narinig ninyo. Unang-una nakita ang mga menor de edad na walang kasamang mga magulang. 'Di ba? Doon pa lamang. Sino yung mga 'yon? Ayon kay Police Region. Anong ginagawa niya mga yan dyan? Oras ng kaguluhan. 'Di ba? Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III, tinatayang nasa 10 hanggang 15 tao o... Wow! 10 hanggang 15 tao or edad. Taong gulang yan, taong gulang, sorry. Taong gulang ang sinabi niyan. Tuloy natin. Taong gulang? Taong gulang. 10 to 15 years old. Ganyan, kaguluhan dyan sa loob ng KOJC. Diba? Ituloy natin. Mga bata. Hindi kaya ito pinapalaki nila, tapos, alam niyo yun, pinapalaki tapos iaalay na naman kay Kibuloy.
Naalala niyo yung mga kwento ng mga witness? Ginawa daw silang paarausan. 'Di ba? Yun yung mga lumabas sa Senado. 'Di ba? Naging witness sila. Parausan tapos gustong ialay sa kanya kay Pastor Kibuloy yung katawan nila. O gawain ba to ng pastor? So sana hindi lang ganito yung gagawin sa mga batang ito, ha? Naku, 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 naku. Sinabi ni Torre na makikipagtulungan sila sa mga kaukulang ahensya para imbestigahan ang kalagayan ng mga nasabing menor de edad. Yes, at DSWD. biktima sila ng Labas DSWD, ano? Ayan na. Sana lang, to pa rin ninyo yung sinasabi ninyo na makikipagtulungan sa ahensya. Pero feeling ko naman makikipagtulungan ito si Attorney Torre. Attorney. General Torre. General. Naging attorney tuloy si tuloy. Kahapon nakita natin may mga bata, 10 to 15 years old, mga tulog. Sabi, tulog ha. O nagtutulog-tulugan. Hindi na natin Tulog. Oh, bakit pinatulog? sigurado dahil ayaw nilang papasokin ang camera, ayaw nilang papasokin ang video. Mga babae. That's why we are coordinating with the proper authorities. Oh, ayan mga babae na minor de edad. Kung charity talaga kayo, 'di ba? Hindi lang babae yung inyong tatanggapin. Kung talagang willing kayong willing tumulong yung pastor nyo, kahit lalaki yan, tatanggapin yan. Pero ang babae yung nakita. Di ba nakakapagtaka naman kung talagang willing tumulong yan, willing yan na paaralin, willing yan pakainin, lahok niyan, lalaki, hindi yung babae lang, puro babae. Paano kang hindi ka magtataka niyan, ano? O kayo ba? Para sa inyo, ano kaya ang gagawin sa mga minor de edad na yon? Sa palagay ninyo, may maganda bang magiging pupuntahan kung aalagaan ng isang manyakis? Naku naman. Tuloy. Make an inspection of the facility. Wala mga parents doon eh. Sa totoo lang. Wala mga parents doon. Ito po, nakita niyo talaga, sir. Nakita ng ating mga searchers. Kasi mga babae nga lang. Ito. Ito na naman ang sasabihin ng mga KOJC members. Tanim lang yan. Yun yung lagi madalas nilang sinasabi na tinataniman. No? Nagtatanim lang. Lahat ng mga nakikita ng pulis, tanim? Baka sabihin ninyo, ha? Baka sabihin ninyo yung mga bata na yan, tinanim lang ng mga pulis. Wag niyong sabihin na ganyan, ha? Baka mamaya ganyan nga. Baka mamaya itanggin ninyo. Hindi. Dinala lang yan ng mga pulis, nilagay sa box. Nilagay sa box tapos hindi na dinaan sa scanner. Ano? Italay na lang natin to. Searchers na pinapayagan nila doon. Simply that it will be for proper verification and declaration of the proper authorities. Ayon naman sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, may foundation ng grupo na tumutulong sa mga batang ulila at binibigyan ng pagkakataong makapag-aral sa eskwelahan sa compound. Okay, ayan. Narinig niyo yung sinabi. Foundation. Totoo kaya yan? Gaano kaya yan katotoo na foundation at inaalagaan kung talagang pinapaaral, pinapakain ninyo na, inulit ko lang sinabi ko hindi lamang po puro babae ang inyong tutulungan. May mga lalaki rin po na hikaho sa buhay. Di ba, ano yun? Bias? Babae lang ang pwedeng mag-aral? Babae lang ang pwedeng kumain? At kainin. Ayan na. Tuloy na lang natin ito. We even have a Children's Joy Foundation. One of the job of the Children's Joy Foundation is really to help children, no? We really help? Totoo ba talaga yan, Attorney Torion, ha? Na talagang tumutulong sila? O sila yung pagdating ng araw,
sila yung tutulong sa simbahan. 'Di ba? Ngayon, no, pinapakain mo, pinapaaral mo. Sabihin na natin ganun ang ginagawa kasi yun ang sabi ni Atty. Tor yun eh. Pero pagdating ng araw 18, pag 18, tungtong mo ng 18, ialay mo na ang katawan mo sa akin. Berhen ka pa ba? Tapos itatanong pa ng mga kasamahan niya, "O ito gamitin mong shampoo ha bago ka magmasahe kay Kibuloy." Paano kung gano'n na naman ang gawin? Ha? Ikaw kasi attorney Tor yun, ha? Kinakampihan mo masyado. Sabagay, ikaw yung attorney nila. So, hindi natin ito masisisi si Tor yun kasi kinuha siya. Nagtiwala sa kanila yung KOJC. Nagtiwala sa kanya yung KOJC members or tsaka si Kibuloy. So, lahat ng binabatikos o lahat ng nakikita sa KOJC members or KOJC leaders ay puprotektahan. Ano? 'Di ba? Oh, lahat 'yan gagawin, no. So ayan, tuloy pa natin. Who are orphans, no, and take care of them so that they can have a good upbringing. Take care. Ayan ang sabi, take care. Take care. Ngayon, bata ka pa, take care ka. Pero pag tumanda na ang iti-take care mo, si Kibuloy, masahe. Massage. Punta ka dito, puntahan mo naman ako, i-massage mo ako. Gusto pa nga yung mabangong lotion, mabangong shampoo. Di ba? And give them schooling, and we have schools here from elementary to high school, etc. And that is part of the outreach programs of the Children's Joy Foundation. Oh. Samantala, tiniyak naman ni General Torre na handa siyang harapin ang anumang kaso na ihahain laban sa kanya ng KOJC. Okay, ayan na. Ano masasabi ninyo dito mga kababayan ko, mga minamahal, ano? Ano kaya ang katotohanan sa likod ng pagkakita ng mga minor de edad sa loob ng KOJC compound? Ano, totoo kayang foundation? Totoo kayang tinutulungan? At totoo kayang pinapaaral sila? Baka naman. Sige. Kung ano ang inyong opinion at comment, dyan ay mag-comment po kayo sa ating comment section. Ayun ano? So yun lang for today's video. Once again, this is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. Once again, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Bye-bye!